Magandang araw, Baitang ito, Jane. Manatiling nakatayo para sa ating panalangin na pangunahan ni Binibining Geneva. Maraming salamat. Bago kayo magsupo, ay nais kong pulutin muna ninyo ang mga kalat at pakiayos ang inyong mga upuan. Sekretary, may lumiban ba ngayong araw? Magaling. Dahil kayong lahat ay naririto, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong talakay ngayong araw, magtatanong muna ako kung natatandaan niyo pa ba ang tinalakay natin kahapon. Patungkol saan nga bang tinalakay natin kahapon? Magaling. Dahil kayong nakikinig nga talaga sa ating tinalakay kahapon. Bago tayo mag-umpisa, ngayon ay magkakaroon muna tayo ng aktibidad na koneksyon sa ating talakayin ngayong araw. Ang aktibidad na ito ay pinamagatan ko Sino ako? Babasahin ko ang puhulaan ng mga mag-aaral ang mga larawan na ipapakita ng guro at sasabihin kung sino ito. Itaas lamang ang inyong mga kamay kung gustong sumagot kung sinong makahula o makapagbigay ng tamang pangalan ng nasa litrato ang siyang may gantimpala. Naintindihan ba ang panunto? Kung naintindihan nyo, kayo ay magsimula na. Sa tingin niyo ba, class, tama ba ang mga pangalan na inilagay niyo sa mga bawat litrato? Magaling. Dahil sa inyong aktibidad na ginawa, nagkaroon na ba kayo ng ideya kung patungkol saan ang ating tatalakayin ngayong araw? Tama. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay patungkol sa sinaunang Timog Asya. Bago tayo magsimula, ano nga ba ang pumapasok sa inyong isipan kapag naririnig niyo ang salitang sinaunang Timog Asya? Tama. Ang sinaunang Timog Asya ay ito yung tahanan ng mga ilang mahalaga sa kabiasnan ito yung mga tahanan na mahalagang kabihasnan na nag-ambag ng malaki sa pag-unlad ng tao at kultura. Dito sa sinaunang Timog Asya, matatalakay natin ang mga pangunahing kabihasnan nila at mga relihiyon, mga teknolohiya, at ang kanilang mga sining at kultura. At umpisa na natin sa kanilang mga pangunahing kabihasnan. Unang kabihasnan dito ay ang pangunahing Indus. Ano nga ba ang pangunahing Indus? Ang pangunahing Indus ay kilala rin bilang kabihasnang Indus Valley, isang sinaunang kabihasnan na umusbong sa lambak ng Indus. So pag sinabing lambak, ito yung lambak ng Indus ay matatagpuan sa kasalukuyang Pakistan at hilagang kanluran ng India. Ang kabihasnang Indus ay isa sa unang kabihasnan ng mundo. Ang sunod naman na kabihasnan ay ang kabihasnang Vedic, pinangalanan sa mga Veda.
So, ang Veda ay isang koleksyon ng mga banal na teksto na naglalaman ng mga dasal at ritual. At itong kabihas ng Vedic ay umiral siya noong 1,500 hanggang 500 BCE. At sunod naman at ang pangatlong kabihasnan sa sinaulang Timog Asya ay ang kabihas ng Maurya, isang imperyo. Bakit nga ba tinawag na isang imperyo ang kabihas ng Maurya? Tinawag na isang imperyo ang Maurya dahil kilala siya sa malawak na sakop nito sa kilala siya na sumasaklaw sa karamihan ng subkontinente ng India. At itong kabihas ng Maurya naman ay nagmula siya sa India at umiral siya sa India mula noong 322 hanggang 185 BCE. Itong imperyo na ito ang imperyo na ito ay itinatag ni sino? Chandragupta Maurya. Sino nga ulit ang nagtatag ng kabihas ng Maurya o mas kilalang isang imperyo? Si Chandragupta Maurya. Tama. At ang panghuling kabihasnan naman ay ang kabihas ng Gupta. Kilala sa kanyang ginitoang panahon. Ang kabihas ng Gupta naman is umiral siya sa India mula 320 BCE hanggang 550 BCE. At ito rin yung nagbibigay daan sa pag-unlad ng matematika at medisina. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga relihiyon ng mga sinaunang Timog Asya. Una na dito ang Hinduismo. Dito naman sa Hinduismo, isa sa pinakamatandang relihiyon sa mundo. So, ang Hinduismo pala ang pinakamatandang relihiyon sa buong mundo at itong Hinduismo ay ilan sa mga pangunahing Diyos at Diyosa ay sila Hinduismo at ang pangunahing Diyos at Diyosa dito sa mga Hinduismo ay sina Brahma, Vishnu at Shiva. Itong relihiyon na ito ay isang polytheistic na nangangahulugang naniniwala sila sa maraming Diyos at Diyosa. At itong Hinduismo na ito ay naniniwala rin sila sa karma. Sunod namang relihiyon ay ang relihiyong Budhismo. Isang relihiyon na nagmula sa India na itinatag ni Siddhartha Gautama na kilalang Buddha. So, kapag sinabing Budhismo is itinatag agad ni Siddhartha Gautama. At itong Budhismo naman ay nakabatay siya sa Four Noble Truths. At sa Four Noble Truths ay nakasama na dun yung Eightfold Path na isang serye ng mga hakbang na nagtuturo sa mga tao kung paano makalaya mula sa paghihirap. At ang huling relihiyon ng mga sinaunang Timog Asya naman ay Jainismo, isang relihiyon na nagmula sa India na itinatag ni Mahavira.
So itong Jainismo naman is itinatag siya ni Mahavira. Itong Jainismo ay nakabatay sa konsepto ng ahimsa na ang ibig sabihin ay hindi pananakit. Ito ang Jainismo na yung ahimsa is na ibig sabihin ay hindi pananakit. Ngayon naman ay nagtatalakay na natin ang kanilang mga pangunahing kabihasnan at mga relihiyon ng mga sinaunang Timog Asya. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang kanilang mga sining at kultura. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang kanilang sining at kultura. Ito ang una nilang sining at kultura. Una dito ay ang arkitektura. So, pag sinabing arkitektura, ito yung mga templo ng bawat relihiyon na nagpapakita ng mga komplikadong mga disenyo at mga detalye. At ang sunod naman na kanilang sining at kultura ay eskultura. Ang mga kadalasang ginagawa ng mga sculptor ay sila yung sa bato, ang gawa sa bato, kahoy at mga metal. Sunod naman is pagpipinta. Dito sa pagpipinta naman is pagpinta ng mga mural ng mga pader ng mga templo at mga gusali. Dito is ang mga mural na ay kadalasan nagpapakita sila ng mga kanilang mga kwento o kwento nagpapakita sila ng mga kwento mula sa mitolohiya at relihiyosyong o kasaysayan. At ang panghuling sining at kultura naman ay ang musika at sayaw. Itong musika at sayaw naman, class, is ito yung mga sa Timog Asya is sila yung mayaman sa musika at sayaw dahil ginagamit itong musika nila sa mga sosyaling mga okasyon or sa mga ginagamit nila sa mga simbahan, kunyari sa birthday, yung ginagamit nila yon. Sa sayaw naman is kapag yung araw ng kanilang kapistahan sa kanilang barangay, ang ginagamit nilang music doon is mga kultura din lang nila. At ngayon naman ay tatalakayin natin ang teknolohiya patungkol sa sinaunang Timog Asya. Ang teknolohiya ay may dalawang nakapaloob dito. Ay ang una ay agrikultura at ang arkitektura. Dito sa agrikultura ay may dalawang nakapaloob. Una ay ang irrigation system at fertilizer. Dito sa irrigation system is sila yung nagtayo ng irrigation system para manatili ang kanilang mga pananim. Siyempre, dito naman sa fertilizer, alam na rin natin yan na pampataba sa mga pananim. Sa pangalawa naman is arkitektura. Dito sa arkitektura is may nakapaloob na isa. Ito yung stone cutting. So, pag sinabing stone cutting is ito yung nagpapakita sa kahusayan sa pagputol ng mga bato at ginagamit nila yung mga naputol na bato sa kanilang pagtatayo ng mga templo, palasyo, at mga monumento. Ngayon ay natapos na natin talakayin ang mga kabihas ng
pangunahing kabiasnan ng sinaunang Timog Asya at kanilang mga relihiyon, sining at kultura, at ang panghuli ay teknolohiya. Ngayon naman, class, may mga katanungan ba kayo? Kung wala, ako naman ang magtatanong. Unang tanong, ano nga ba ang mga teknolohiya sa sinaunang Timog Asya? Tama, kayo nga ay nakikinig talaga. At ang pangalawang tanong, bakit nga ba mahalaga ang teknolohiya? Sige. Magaling. Ako ay natutuwa dahil nakikinig nga kayong lahat sa ating talakayin ngayong araw. Ngayon naman, isa sa pinakamalaking tanong ko is sa inyo, bilang isang mag-aaral, bakit nga ba mahalaga ang kasaysayan? Bakit nga ba mahalaga pag-aralan ang kasaysayan sa sinaunang Timog Asya? Sige, Geneva. Napakahusay. Palakpakan ninyo si Binibining Geneva. Dahil naiintindihan nyo nga ang ating talakay ngayong araw, ako ay may ginawang magtataya para sa inyo. Maglabas lamang ng malinis na papel upang sagutan ito. Narito ang 10 ginawa kong pagtataya para sa inyo. Mag-umpisa ng magsagot. Tapos na kayong magsagot, ay pakipasa paharap at ibigay sa akin ang inyong mga papel. At dahil tapos nyo na ang ating pagtataya, mag-iiwan ako ng kasunduan para sa inyo. Ang kasunduan na ito ay basahin lamang ang susunod na ating talakayin ngayong araw sa librong Kasaysayan ng Asya, pahina 218 hanggang 225. At yun lamang, maraming salamat sa pakikinig. Baitang ito, paalam.